At ang ating pong pagsusumamo, sana'y wag nating kakaligtaan ang isang mahalagang biyaya. At yan ang narinig natin sa Ebanghelyo nang hilingin ng mga apostol, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Bakit gayon na lamang ang kanilang pagsusumamo? Mga kapatid, maunawa natin ang kanilang kahilingan kung ating babalikan ang mga naunang tagpo na sinundan ng ating ebanghelyo. Una na rito mga kapatid, yung ebanghelyo natin 2 linggo nang nakalipas tungkol dun sa alipin o katiwala na isinumbong, nilulustay niya ang ari-arian ng kanyang Panginoon. Kaya't siya'y pinatawag ng kanyang Panginoon at sinabihan, ano ba itong nababalitaan ko sa iyo? Ibigay mo sa akin ng pagsusulit ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian sapagkat hindi na ikaw ang katiwala ko. Yan ang masaklap niyang buhay. Tinatanggal siya sa panunungkulan at sa sandaling siya ay makapagsumite ng final financial report, wala na siyang katiyakan ng kanyang bukas. Gipit. Gayunpaman, ginamit niya ang maikling panahon na sa pamamagitan ng pagpupunla ng utang na loob sa mga may utang sa kanyang Panginoon, tiniyak niya na mayroong tahanan na kukup-kup sa kanya. At yan po ay isang munting paglalarawan ng ating kalalagayan. Maikli na lang ang panahon. Tayo magbibigay ng pagsusulit at kinakailangan sa maikling panahong ito, tiyakin natin, meron pa tayong bukas na haharapin, meron tayong tahanan na kukup-kup sa atin. Kaya nga't nung linggong iyo'y ibinigay natin yung talinghaga ng demonyo na nagpapaalaala sa atin na ang pinakamabisang panglililang ng demonyo ay yung pag-aakala mahaba pa ang buhay natin. Isang malaking kasinungalingan. Ang totoo, anumang oras, maaari tayong tawagin ng Diyos at nagtatapos ang panahon ng paghahanda. Hindi ba nakapangingilabot yung sabihin na malapit ka ng mamatay? Hindi ba kapag ikaw ay kumonsulta sa doktor at sabihan ka, meron kang cancer at nasa 4th stage, panghinaan ka ng loob para bagang ang kamatayan ay napakalapit na. Matatanggap mo ba? Sinundan ito nung ebanghelyo natin noong nakaraang linggo. Tungkol dun sa mayaman na nagpasasa sa kanyang kayamanan habang si Lazaro ang pulubi nakalupasay sa may pintuan niya. At ano ang babala? Hindi lamang ang paggawa ng masama ang magpapahamak sa atin. Ang pagtalikod sa tungkulin nating tulungan ang ating kapwa, yan din ay magiging dahilan ng ating kapahamakan. Siguro may pagtatanggol ng mayaman na yung kanyang pinagpapasasaan na hindi galing sa masama.
Hindi siya nakiapid. Hindi siya pumatay ng tao. Hindi siya sanhi ng paghirap ni Lazaro. Wala siyang ginawang masama. Oo, tama siya. Pero ano ang nagpahamak sa kanya? Nang siya'y binigyan ng pagkakataon na makatulong, ngunit hindi niya ginamit ang pamamaraan at pagkakataon. Yan ang dahilan kung bakit siya'y pinarusahan sa impyerno. Kaya nga doon ay sinabi, gamitin natin ang kayamanan sa pakikipagkaibigan. Maubos man ito, ay may tatanggap sa atin sa tahanan sa langit. Naniniwala ka ba doon? Handa ka ba yung iyong inipon, yung iyong pinaghirapan, itutulong mo sa iyong kapwa? Kaya mo? Mahirap, di ba? At sa pagitan noon at yung ebanghelyo natin ngayon, ay tungkol naman po sa sanhi ng mga pagkakasala. At doon ay sinabi ng ating Panginoon, kung ang kapatid mo ay magkasala sa iyo at lumapit na nagsisisi, patawarin mo. At kung sa loob na maghapon, 7 ulit siyang nagkasala at lumalapit sa iyo na nagsisisi, 7 ulit patawarin mo siya. Ganun ba kadali ang magpatawad? Marahil sa una, madali. Pero kapag ang kapatid mo'y paulit-ulit na lang nagkakasala sa iyo, nakadadala na. Pakiramdam mo para ka bang pinagsasamantalahan. Kaya mo, sa 7 pagkakataon sa maghapon, patatawarin mo siya. Di ba ang bibigat na aral? Mamamatay ka na. Itulo mo ang lahat ng iyong kayamanan sa mahihirap. Patawarin mo ang iyong kapatid kahit paulit-ulit na nagkakasala. Madali bang gawin? Kung ang pagbabatayan natin ay ang ating likas na bait, maski napakabait mo, mahirap. Kaya't itong mga alagad, nang matanto nila, napakabigat ng hamon ng aral ni Jesus, ang kanilang isinamo, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Yang pananalig na yan na nag-uugnay sa atin, yan ang magiging daan para tayo daluyan ng kinakailangan lakas para makatugon tayo sa hamon ng Panginoon. Kaya nga dito'y sinabi ng Panginoon, kung kasinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig, makagagawa kayo ng imposible. Mautusan ninyo ang puno ng sikomoro, mabunot at matanim sa dagat, at ito'y tatalima sa iyo. Susunod sa iyo dahil sa pananalig. At pagkatapos nga po, ibinigay dito ng ating Panginoon ang talinghaga ng tungkol sa isang alipin. Para sa atin, mahirap atang sakyan, ano bang alipin? Ang meron lang tayo mga taong alipin ng pag-ibig, di ba no? Alipin ng bisyo, alipin ng salapi, alipin ng alak. Yan, meron tayo niyan. Pero yung tinutukoy na alipin dito, ano ba yun? Well, dun sa mga kasing edad ko, mga ka-level ko, siguro natatanda ninyo sa elementarya, itinuro sa atin, may 2 uri ng alipin. Ang aliping namamahay at ang aliping sagigilid. Ang aliping namamahay
Ang katulad niyan, yung mga katulong natin ngayon, mga upahan, kasama natin sa loob ng bahay. Yan ang aliping namamahay. Pero yung aliping sa gigilid, yan yung aliping binibili. Yung aliping pag-aari. Yung aliping walang karapatan tumanggi. Ano man ang iutos mo sa kanya, ay kanyang gagawin. Yan ang alipin. At yan natin maunawaan ang sagot ng mahal na Birhen sa anghel. Matapos ilahad sa kanya ang plano ng Diyos na siya ang piniling maging ina ng Mesiyas, na sa paglukob ng Espiritu Santo'y maglilisi at manganganak na isang lalaki. Ano ang sagot ng mahal na ina? Malinaw na kanyang sinabi, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Wala siyang karapatang tumutol. Ang tanging niyang magagawa, sumunod sa kanyang Panginoon. Yan ang alipin. At sa pamamagitan nga po ng ating pananalig sa Diyos, nakikita natin ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Oo, sa pamamagitan ng binyag, ang Diyos na nagmagandang loob, inaari tayong kanyang mga anak. Oo, sa pamamagitan ni Jesus, tayo tinuturing na mga kamanggagawa sa ubasan. Pero dapat natin tanggapin ang salalayan ng lahat. Tayo pawang mga alipin ng Diyos. Wala tayong karapatan ni katiting. Kinakailangan natin sundin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Kaya nga dito, nakatatawag pansin ng tanungin ni Jesus ang mga apostol, pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niyang iniutos sa kanya? Ultimo yung pasalamatan, walang karapatan ng isang alipin. Yan ang nananalig sa Diyos. Alam niya ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Siya ay sumunod. Kaya't gayon na lamang ang kahilingan, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Nang sa gayon makita namin, maikli na ang aming buhay at dapat namin paghandaan ang pagsusulit sa Kanya. Na kami maging mabubuting katiwala, maubos man ang aming pinaghirapan, sa pagtulong namin sa kapwa, gagawin namin. Bakit? Sapagkat yan ang utos ng Diyos. Walang pagtanggi. Mahirap man sa isang karaniwang tao, pero kahit na ba ang kapatid ko'y paulit-ulit na nagkakasala at siya'y nagsisisi naman, lulunukin ko ang aking pride sa aking pananalig sa Diyos. Patatawarin ko ang kapatid ko. Yan ang nagagawa ng pananalig. Nakikita natin ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Mabigat man ang hamon, mabigat man ang utos, wala tayong pagtanggi at tayo handang sumunod. Bakit? Sapagkat tayo ay alipin ng Panginoon. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa ating pagpapasalamat sa mga biyaya ng nakarang linggo, at habang tayo dumudulog sa kanyang kagandang loob para sa mga kinakailangang biyaya sa linggong ating papasukin,
katulad ng mga apostol. Ating hilingin, Panginoon, dagdagan mo ang pananalig namin sa Diyos.